ginagawang paninisi ni Amy Marcos at ni Escudero, palusot na lang. Wala na silang maisip na depensa o hindi ang sisihin ang Kongreso sa pagsasabi nagtagal daw ang impeachment sa Kongreso kaya hindi nagalaw sa Senado. Yan po yung kailan sinasabing suntok sa buwan at malabo pa sa sabaw ng pusit. Ang linaw-linaw ng trabaho ng Kongreso. Nag-file sila ng reklamo, naghanap ng enough signature, kaya mabilis na dinala sa Senado last February 5 pa. Parang 2 linggo nga lang, 3 linggo lang sa Kongreso, nabuo na yung bagong reklamo, in-endorse ng congressman na mahigit na 200. Tapos, hindi nga dumaan sa public hearing eh. Pero yun ay legal, kasi yun naman talaga. Pag merong nagreklamo at sapat ang basehan at ebidensya, hindi at nakakuha ng sapat na boto, hindi na kailangan ng hearing. Yan ang isang proseso. Yung hindi nakakaintindi ay mga DDS lang yun. Kasi ang alam nila, mali daw yung proseso sa Kongreso. Kasi yun ang ginagawang palusot ng kailang grupo. Huwag tayong maniwala ron, kakulangan nyo ng kaalaman. Ngayon, yan din ang ginagawa ni Escudero at saka ni Amy Marcos. Na huwag daw silang sisihin dahil tumagal sa Kongreso at Senado. Samantalang sa Kongreso, Senado, sa Kongreso, ilang linggo lang yung bagong impeachment at reklamong nakarating na sa Senado. Samantalang yung article of impeachment, 4 na buwan na sa Senado. Mula February 5. Diba February? March, April, May, June. Ay, June na ngayon eh. 4 na buwan. Alin ang matagal? Yung 4 na buwan o 3 linggo sa Kongreso? Kung pagbabasihan yung 2024 na ipinail na kaso ng mga civil society, marginalized sector, kaparehan at abogado, hindi naman ginalaw yun eh. In-archive yun eh. Nakatabi. Nakatago yung reklamo yun. Ang ginawa ng Kongreso ay yung reklamo ng mga congressman at endorsement ng mga congressman na yun ay legal sa ilalim ng proseso dahil hindi na kailangan ang hearing kapag ka merong enough number na mag-i-sponsor sa article of impeachment. Ganong kabilis ang ginawa nila na naaayon sa kanilang kapangyarihan at batas. So ano ngayon itong palusot ni Escudero at saka ni Amy? Panlilinlang lang yan. Pasintabi na sa kanila. Pero ang mga Pilipino, katulad ng aking channel na ito, at mga Pilipinong ating viewers, followers, hindi ako papayag na sila'y malinlang. Sasabihin ko ang totoo. Palusot yan ng mga senador na ito. Nandiyan na sa kanila yung trabaho, nandiyan na sa kanila yung obligasyon, ayaw nilang gawin. Naninisi pa kung kani-kanino. Para bang bata na mali yung ginagawa, nahuli ng magulang, ang sinisi yung katabi o yung kapatid na siya dahilan kaya daw na nagkamali. Samantalang siya naman ang kitang-kita ng magulang na nagkamali. Ganito rin yun. Kitang-kita ng taong bayan ng pagkukulang at pagkakamali ng Senado. Pero itong mga senador, ang kanilang ginagawang depensa ay ang Kongreso ay sisihin. Sino namang maniniwala sa inyo? Alam namin ang nangyari at proseso. Katulad nito sinasabi ko. 4 months na sa inyo, hindi pa nyo ginagalaw. Tapos ngayon ang inyong move, resolution, draft resolution, para tapusin ang hindi pa nasisimulang kaso. Anong klaseng pinanguhugutan yan? Labag sa paniniwala ng tao, labag sa batas, at labag din sa prinsipyo ng hustisya, kalayaan, katarungan ng bansang merong demokrasya. Like Philippines, katulad natin. Ganun pong kagarapal yun. Okay? Kung hindi nyo alam, nagbubulag-bulagan kayo. Kung hindi nyo alam, nagpapalusot kayo. Kung kakampihan nyo ang nagtatakip ng katotohanan, yan ay pagtataksil sa bayan at sa batas. Kung kakampihan nyo ang mga taong ang trabaho ay dapat judge pero nagiging abogado ng nasa sakdal, yan ay kababawan ng kaalaman at respeto at kagalang-galang. Mawawala yung kagalang-galang. Saan ka nakakita ng judge magiging abogado ng nasa sakdal o ng impeachable official? Dito lang sa atin nangyayari yun. At hindi na maitago. Lutang na yung mga senador. Senador judge dapat, pero ang dating abogado. Sila pa nga yung nagpapile ng resolusyon para i-dismiss na.
ay ang dapat nagpapile ng apela o motion para i-dismiss ay yung akusado na si Sara Duterte. Dapat yung mga abogado nila at si Sara ang gumawa ng ganyang hakbang. Pero ito, nakakahiya. Yung mga senador judge ang gumawa ng dismissal. Ang gusto nila i-dismiss yung kasong hindi pa nila natatalakay. Nakakampaka talaga. Mabubuang ka rito sa mga ginagawa nitong mga itong kagalang-galang ba yan? Kagalang-galang ba kayo? O kagimbal-gimbal ang inyong ginagawa? Parang magkatunog kagalang-galang o kagimbal-gimbal? Karumal-dumal. Yan ay mga lingwaheng ginagamit natin. Dapat kagalang-galang. Pero ang karumal-dumal, kagimbal-gimbal ang inyong ginagawa. Nakakasyak ang inyong ginagawa. Nakakabobo dun sa mga hindi nakakaintindi. Pero I tell you, ang mga Pilipino hindi bobo. Ang channel na ito, hindi bobo. Alam namin ang aming ginagawa at sinasabi at naninindigan para sa lahat. No one is above the law. Ignorance of the law exercises no one. Pasensya na po kayo. Madalas kong sinasabi ito dahil yan ang totoo. Yan ang kailangan. Mangibabaw ang batas, hindi ang tao. Ang mga senador judge na parang abogado ng akusado ay hindi sumusunod sa batas. Mapapailing ka na lang. Sabay tatawang nakakainis na sila. Pero huwag kayong mag-alala, hindi tayo titigil. Walang pwedeng magbawal sa akin. Nabukuhin natin, sabihin natin ang totoo. Tama ang mamamayang Pilipino. Tama ang saligang batas. Tama ang lahat ng nagsasabing trial ang kailangan. Hindi dismissal. Bigyan ng pagkakataon ang testigo at ang kaso, ang reklamo at bigyan din ng pagkakataon ang akusado at defense counsel. Kaya nga trial. Bigyan ng oras ang prosecutor kung anong ebidensya nila. Bigyan ng oras ang defense lawyer kung paano nila ilaban ang kaso. Bigyan din ng panahon ng testigo. Bigyan din ng panahon sa trial ang akusado o ang impeachable official like Vice President para yung kanyang sarili may pagtanggol niya. Yun ang purpose ng trial. Pero pag isinara nyo ng walang trial, lahat ng karapatan yun, lahat ng proseso, binaliwala. Dahil yan ang gusto ng ilang mga senador na identify kay Sara Duterte. Anong klaseng gobyerno ang gusto nila? Anong klaseng batas ang kanilang pinagbabasihan? Batas ng kasipsipan? Batas ng makasarili? Batas ng walang pakialam? Karumal-dumal talaga sila. Matatawa ka talaga, ha? Pero relax lang po tayo. Tuloy ang laban. Tuloy ang katotohanan. Huwag pansinin ang mga troll at mga baser kasi kasama sila sa mga mapanglinlang na grupo.